Hey, what's up guys? PJ Tamines here of GY6PH and welcome back to our channel. So hindi pa to yung episode 4 natin or part 2 ng CBT cleaning natin, pero idadagdag ko na lang to as a bonus kasi usually hindi ka naman naglilinis talaga na ito. I mean, ginagawa mo lang naman to kapag may trouble ka sa kickstart, pero sakaling wala at malinis naman, hindi mo na nagagalaw ito. Ito yung crankcase cover o yung kickstart housing, clutch cover housing, etc. Basta ito yung CBT cover kung tawagin ko. Medyo maraming pyesa yung kailangan ko palitan dun sa CBT natin dito sa Bergman. Kaya naisipan kong baklasin na rin to. Pero kung maalala nyo yung video ko ng SkyDrive Sport, hindi ko naman binaklas. Hindi ko binaklas yung sa SDS kasi malinis pa naman. Pero dati mayroon ako nakuhang unit, SkyDrive din, yung 125. Yun, nilinis ko maigi. Ito naman ay sobrang dumi. Kung maaalala nyo yung last kong video, CBT system niya, nilinis ko, sobrang dumi, ang tagal din, 4 na oras mahigit, halos maghapon ako eh, pero at least yun, malinis naman. Yan. Madumi na siya, konting kalawang pero nagalaw pa ng maigi. Dito may circlip siya, problema wala akong pantanggal ng circlip. Paano kaya ito? Testingin ko. Ulit, makatesting ko lang ito. Ayun, natanggal ko na. Putik, pinahirapan ako nito. Kaso nasira na. Pinersa ko eh. Sana pwede pang gamitin. Ang baliktarin na natin. Nagasgasong ko tuloy. Hindi naman halata. Pinturahan na lang natin. Merong tatlong 8mm dito. Matigas ngayon lang to nabuksan. Sobrang tigas. Ouch! Sorry. Sobrang tigas eh. Kulit dun. So ito yung cover nya. Yan. Nagasgasan tuloy ito. Mabuti hindi naman. Pumiglas na yung spring. Yan. Kalawang na oh. Bushing medyo okay pa. So overall okay pa naman. Ayun, katulad kanina, testingin ko muna na i-brush ng tuyo para mabawasan yung mga dumi. Oops. Tapos nandito pa yung solution ko ng CBT kanina. Lulublog ko na to. Tapos ito, bushing. Yan. Brush natin ng konti. Tapos ilulublob ko na rin. Ganun din tong kick shock. May gasgas na konti oh. Yan. Nababawasan. Ito na yung pinion kanina. Kala ko na wala. Yan, tinatanggal din to eh. Mamaya ako natatanggalin pag iba-brush ko na. I mean kapag ayun, sa degreaser na. Ito, tissue muna natin. Dami ko tirang tissue kanina oh. Ako CBT parts cleaning.
kapal ng dumi. So ito mga tirang gasket, tatanggalin din natin to. Yan. Kapag ayaw matanggal, gamit tayong blade. Advantage ng tissue, disposable siya. Hindi ka masyadong kukonsumo ng basahan, di ba? Ayan, kung basahan gagamitin mo dito, grabe, dami yung magagamit dito. Dati ganun, di ba? Yung mga nauna kong video, nililinis ko ng basahan yung CBT. Buti may nakaiwan ng tissue sa sasakyan. Ginamit ko. So itataktak ko na lang muna to, tapos balik ako sa inyo. Yan, naitaktak ko na. Simulan na natin yung paglinis gamit yung degreaser. Hindi ko muna tatanggalin tong basahan para hindi masyadong magasgasan yung CBT natin, cover. So pag di kinaya ng degreaser to, sigurado CBT cleaner. To ay hindi na pure na degreaser, unlike dun sa ini-spray ko nung nakaraan na video ko. So sabagay nung maglaon dun sa video ko, di ba? Ito na yung ginamit ko, yung halong tubig. Pero yung unang part, yung sa CBT side ng makina, ayun, gamit ko dun ay pure. Ito may tubig na to. Kumaga hindi naman to ganun ka oil or kagrasa. Mga alikabok lang talaga to na naipon. Pero minsan nga dito ayaw pa rin matanggal, kaya gagamitan natin ng CBT cleaner. So isa-set aside ko muna to. Then ibabrush natin yung mga parts. Ngayon na natin tong meron pa lang ito. Ito, kanina pa ito nakababad yung unang-unang yung spring. Nawa. Gagamitin natin yung maliit. Malagkit yung ano nito, grasa na ito, ayaw malusaw. Mamaya yan. Parang hindi kinakaya ng gamit na degreaser natin yung mga grasa na ito. Ang kaya ng ano natin, degreaser. Masyadong maggrasa to. Palitan natin yung solution. Wala. And papalitan ko muna yung degreaser solution natin, parang hindi niya na kinakaya tong mga grasa na itong CBT parts or kickstarter parts. Yan. Pero sasalin ko siya dun sa CBT cover. Ito yung bago nating solution. Yan. Hindi na kinakaya nung tira lang kanina eh. Matitira dito, yun yung gagamitin natin sa ano,
CVT cover. Babad muna natin. Hindi ako makatiis eh. Binabrush ko na agad kahit pagabad. Ito na yung binabad ko. Tapos nilinisan ko na rin yung dito, yung gasket. Hindi naman kailangan na ubos yung dating gasket, pero basta mahalaga pantay. So tatapon ko na to. Hindi ko na tinanggal yung basahan. Medyo okay na. Naslipat natin tong binabad ko rin. Ayaw niya matanggal kanina eh, kaya iniwan ko muna yung mga grasa-grasa. Ngayon medyo mas okay na, diba? Kulit, parang GY6 din yung style na ito. Pag na nalinis yung kalawang, yan na siya. Palitan na lang natin next time. Uy, may lock dun ah. Naalala ko yung lock. So tapos na ako dun sa paglilinis. Ito naman ang gagawin ko, yung crank shell. Ito naman ay sa outer part ng case natin. Ito, and dito naman siya. Yan, ito naman ay ordinary na shampoo lang, pang car wash. So ito yung gagamitin natin. Pwede rin natin idamay yung loob, pero malinis naman na yung loob kasi. Para pag kinabit natin, medyo malinis na. Naparami pa na yung sabon ko. Mukhang wala namang kailangan kuskusin. Brush lang. Sapat na. Damay na natin yung loob. Nandito na rin tayo. Kung nagmamadali tayo, pwede natin gamitan to ng CVT cleaner kapag after natin car wash. Pero since hindi pa naman na tayo magbubuo, hayaan ko na lang muna.
So yan, okay na tayo sa car wash tuloy. Linis ng CVT cover, crankshell cover. May gas-gas siya dito. Bago ba to? Smooth naman. Tapos ito akin kanina. Ito rin may gas-gas ulit. Oh no, daming gas-gas. Yan, papatayuin ko na lang to. Ito na yung crankcase cover, crankshell. Ito, pinapatayo ko na lang. Kaso bumabalik yung mga dumi niya. Ayun, no? Tsaka dito. Bumabalik. Siguro kailangan na tong i-repaint, top coat. Yan, papatuyuin ko na lang. Nawala kayong sear clip. Tsaka ko na ito bubuin kapag ayun, bubuin na yung CVT system natin. So ngayon, nilinis ko lang muna para at least mabawasan yung gagawin. Ito rin, no? Nabalik yung kupas niya. Yan, tinisyo ko na kasi sila para mabawasan yung basa. Kaso hindi ko inaasahan. Kala ko pagka hugas ko gaganda na ulit yung CVT. Kaso yun, lumalabas yung mga parang lupa-lupa. Pero hindi lupa kasi kinuskus ko na to kanina Siguro talagang nag-fade na, damage na yung paint niya. Ito sa akin. So hanggang dito na lang ang ating video sa aking crankshell CVT cover clean up. Tsaka ako nabubuhayin sa part 2 ng ating Borgman project. Salamat sa panonood at hanggang sa muli. Paalam!